Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na ang ating pasabog ngayon. Itong nakakabobo na batas si Kiko. Kasi naman mga kababayan, itong Juvenile Justice Act na ginawa ni Kiko, tila nagsasalba sa mga minor de edad na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. So dito mga kababayan, itong sikat na si Attorney Ferdinand Topacio, bumanat na. Kasi naman mga kababayan, itong batas si Kiko, nakakabobo. Tila nagliligtas sa mga siraulo na adikto sa mga kabataan na gumagawa ng heinous crime. Gaya po na nangyari dyan sa shooting sa Tacloban, sa isang high school or public school, talagang yung mga kabataan na ito ay planado ang kanilang krimen. Isipin nyo mga kababayan, matagal pala nilang pinag-usapan ito. Pati mga baril na ginamit. Sabi sa balita, itong mga kabataan na ito ay ligtas sa parusa. Nako mga kababayan ko, kaya sabi ni Robin Padilla, nakakabobo ang batas si Kiko. Parang nang-uunggoy na batas. Kasi nga mga kababayan, parang walang pananagutan ang mga ito sa paggawa ng krimen. Isipin nyo, yung mga nanggagahasa. Gaya nito na maril sa paaralan. Ilan yung nasugatan? 3. 20. Ang nasugatan, 3 ang namatay. So dito mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ang batas si Kiko. Napakabobong batas. Kaya hiling ng karamihan at isinusulong ni Robin Padilla, ibaba sa 10 edad ang mapaparusahan or even 9 na taon para magtanda. Kasi dito sa batas si Kiko, napakalabo, hindi malinaw ang implementation. Basta menor de edad, pinapakawalan. Kahit nakagawa ng karumal-dumal na katarantaduhan na gawain. Di ba mga kababayan, ang tatapang, tapos nagagamit pa ng mga sindikato. Ginagamit ito para gumawa ng mga krimen. Halimbawa, magnakaw, mang-snatch, hawak ito ng mga sindikato na organisado. Di ba mga kababayan kayo? Mga kababayan kayo, yung batas si Kiko, nakakabobo. Ito na ang pasabog ni Ferdinand Topacio. Nako, sumabog sa galit po ito. Pakinggan po natin. Hindi ganun ka-secure yung campus. Siyempre, hindi ko naman sinisisi yung eskwela kasi wala namang insidente sa atin ng mga ganun, di ba? Tama. Yung katulad sa Amerika. Sa Amerika, alam mo, pag pumunta ka, medyo mapapailing ka So, sobrang higpit. May metal detector. High school. Yes. May metal detector ang mga gate ng mga eskwela doon at may frisking. Tinitingnan yung mga gamit ng mga estudyante. Parang pumapasok ka sa Senado o sa House of Representatives. Mas okay metal yun. detector. Man, wala eh. Hindi naman tayo violenteng kultura natin, Tama, di ba? tama. Minsan may mga nagsusuntukan sa eskwela, di ba? Pinipigil pa. May violence tayo, pero usually, ang mga violence natin eleksyon, di ba? Yes. Pagka-eleksyon, kaya nga may gun ban kapag eleksyon, di ba? Yeah. Merong mga paghihigpit kahit sa mga Ayan mga kababayan ko, dito kasi sa mga eskwelahan natin mga kababayan, maluwag ang seguridad. Nakikita niyo naman mga kababayan ko. Ano na ang mangyayari sa mga namatayan na pamilya? Ano ang magiging pananagutan ng mga menor de edad? Di ba, kumalat pa yung kanilang conversation na planado talaga ang kanilang gagawing krimen, na tila alam nila ang kanilang pananagutan. 3 taon lang daw na psychological preservation
sa Buhay Pag-asa, lalaya na sila, wala na silang kaso at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing karumal-dumal na krimen. Kaya dito sa batas si Kiko, nakakabobo! Huwag kang bobo! Sabi nga ng isang tangalista, huwag kang bobo! Abogado rin yon, huwag kang bobo! Yan, nagkakabobohan na mga kababayan ko. Batas na bobo. Umiiral sa Pilipinas. Ng militar at kapulisan, di ba? Hindi ka pwede magdala ng barel kahit ikaw ay pulis, active duty, unless you are in full uniform. Yes. Unless, syempre, undercover ka, di ba? Opo, yes, Oo. yes. Oo. Tatakpan yung dulo ng baril nila para hindi Hindi, pag ano mabilis yun, di ba? yun. Pagka bagong taon yun, di ba? Bagong- Tinatakpan. Di ba? Minsan Tinatakpan. din, ginagawa rin ngayon. Ganun ba? Opo. Hindi, Sa amin mahirap kasi naman ganun yun. eh. Mahirap naman yun nakatakip yung dulo. Kasi yung unang putok noon, syempre hindi magiging Hindi accurate mabilis. yun. Oo. Kailangan naman ng ating pulis ay they can bring their weapons to bear naman pagka kinakailangan. Opo. Oo. Anyway, Mhm. dahil po rito ay nagkaroon ng panibagong debate Yan. doon sa yung Republic Act 9344, yung Ah, Juvenile yes. Justice and Welfare Act. Yes. Ito oo. po yung palaging pinipintasan na batas ni Kiko Pangilinan Aha. na naging parang absuelto na daw yung mga menor de edad na below 15. Yes. Yan na absolutely walang criminal liability. Ayaw na ayaw niya masaktan ng mga bata. Parang ganun eh. Hindi, actually, noon pa ako tutol dyan. Pero yung 15 to 18, bibistahan muna magkakaroon ng preliminary hearing kung saan ay titingnan if they acted with discernment. Yes. Okay? Mm-mm. Ang ibig sabihin, kung alam nila yung ginagawa nila ay krimen o masama, Opo. itinaas actually yung threshold. Kasi ang dati, ayon sa ating pagsasiliksik, na inutos ko lang naman doon sa anak ko, si Attorney Jose Arturo III. Okay. Dati po kasi matagal ko nang napag-aralan yung RPC, syempre medyo baka nalimutan na natin. Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa. Sapagkat under the revised penal code, yung provisions po sa mga child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Liability, Okay. oo. Yung 9 to 15, meron po yang criminal liability if they acted with discernment. So, kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos, 11 anyos, 12 anyos, may ginawa Yeah. kang act that is defined as a crime. Alam mo na ang ginagawa mo ay mali Ayun. o tama bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be adjudged guilty or not. Okay. Yun pong panghilinan lot, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay Hindi pwede. Oo, walang criminal liability. Absuelto. 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Ayan, ibig sabihin mga kababayan, pag 15 pababa ay lusot sa kaso. Walang criminal liability. Itong sinasabi mga kababayan, naku po. Age and criminal liability. 15-year-old and below. Ibig sabihin, 15-year-old below, minors age 15 under at the time of the offense are completely exempt from criminal liability. Isipin nyo mga kababayan ko. Pag 15 na gumawa ng krimen, aba, exempted. Pwedeng magnakaw, pwedeng pumatay, pwedeng manggahasa, aba, exempted na mga animal. 15-year-old and below, minors aged 15 or under at the time of the offense are completely exempt from criminal liability. They are not jailed but are subjected to an intervention program by local social welfares or social workers. Ibig sabihin mga kababayan, pagsasabihan lang ito, magkakaroon ng mga psychological intervention, kakausapin lang,
maglinis-linis, mag-floor wax, mag-garden, ano pa? Di ba mga kababayan ko? Above 15-year-old but below 18 minors in this bracket are exempted from criminal liability. Isipin nyo. Above 15, ibig sabihin, pag 16 ka na, 17 hanggang 18, ikaw ay mapaparusahan na pag gumawa ka ng krimen at ikaw ay naging kriminal gaya ng mga namaril sa Tacloban. Itong sabi, above 15 but below 18 minors in this bracket are exempt from criminal liability unless it's proven by prosecutors that they acted with discernment. O tama si Topacio kasi abogado ito. The ability to understand the moral and legal consequences of their actions. Alam nila ang kanilang ginagawa. If discernment is present, they undergo court proceedings. Ayan mga kababayan, pag meron na silang kaalaman, pupunta sila sa court proceedings, sila ay mag-undergo ng korte. O ituloy pa natin. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, eto na lang, wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam na 14, natin 13. yan. Hindi mo ba alam na pag pumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, Alam masama na yung yan. krimen, yung Nako, totoo yan. Nakakabuntis na yan. Mga kababayan ko, alam na yan. May isip na yan. Dito sa batas ni Kiko, exempted pa yan, mga baby pa. Sabi pa nung artista na si Ann Curtis, lumalabas po sa social media, children are not criminal daw. They are innocent. So, ibig sabihin, pag 11, 10-year-old, 9-year-old, hanggang 15-year-old, sila ay exempted sa pananagutan. Nako po, nagkabulagaan na, nagkaadiktuksan na. O etong sabi mga kababayan, yung isa palang suspect sa pamamaril sa Tacloban ay adik sa sugal, sa online sugal. Nako po mga kababayan ko, matindi, kumakalat pa yung kanilang conversation na talagang plano talaga nila na pasukin at gumawa ng krimen sa school na ito. Pinasok ang mga classroom at walang habas na pamamaril ito. At balita, 3 ang namatay at 20 ang sugatan. Ito na ang sinasabi natin. Batas si Kiko, nakakabobo. Huwag kang bobo. Nako po, mga kababayan ko, tindi nito. pambihira naman. Alam na yan, Di sir. ba, Oo. elementary pa lang tinuturo na sa Tinuturo atin na yan, yung yes. 10 mandamiento. Di ba? Opo, The 10 alam na commandments. Thou shalt not kill. O, di ba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, di ba? O, kita nyo dito mga kababayan? Dito sa sinasabi, minors are evaluated by the Juvenile Justice and Welfare Council. I-evaluate pa ito mga kababayan kung sila ay nasa tamang pag-iisip at nakakaintindi ng kanilang mga ginawang krimen. Siyempre, magdadahilan na yan. Naku po, wala po kaming alam dyan. Kami ay nag-explore lang. Akala namin laruan. Yung pala, sumasabog pala. Diba mga kababayan ko, diligtas yung mga elitista dito, mga kababayan, yung mga mayayaman, anak ng mga politiko, mga congressman, diba? O sabi dito, instead of being placed in adult prisons, they are detained in specialized youth care facilities called Bahay Pag-asa, where they undergo intensive rehabilitation and community based on intervention program.
Nako po, mga kababayan ko, ito yung sinasabi natin, nakakabobong bata si Kiko. Huwag kang bobo! Nako po, mga kababayan ko. Dapat yung tinuturo nila habang maagi talaga. Yung basic, siguro yung Basic yung pwede. estafa. Opo, Medyo yan. komplikado yon, yung false pretenses. Complex legal complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Oh, pero yung pagpatay, pagnakaw, built in yun eh, di ba? Di ba? Sabay Oh. pa lang, tinuturo na Ay, yun eh. Ang aga naman, happy 1.1K Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat po. po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 years old, alam mo na eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na yan. Wag mong gagalawin yan. Hindi sa'yo yan, di ba? Opo, alam na yan. Wag kang mananakit. Hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya nga. Ituturo na talaga. Dapat, bumalik na tayo dun sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam nyo ba sa amin, yung akyat bahay? Yes. You don't have to work in America. Ayan ang sinasabi natin. With Wise, Mga kababayan ko, nate-take advantage yung 19, 11, 12 hanggang 14, hanggang 15. Sila ay nagagamit ng mga sindikato. Itong batas si Kiko, nakakabobo! Ako po. Yan ang sinasabi natin, hindi malinaw ang batas na ito. Binibigyang consideration at tila sinasalba ang mga menor de edad na gumawa ng krimen. Tila ito ay isang tiket para gumawa ng karumal-dumal na paggawa ng kasalanan. Yung iba sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo? May pumasok at binuksan yung gate nyo from inside. Eh, ang access ng bahay nyo lang, Liit-liit. ang meron lang bintana, yung banyo, and liit. Oh, kasya yung bata Eh, doon. kano bata ang inuutusan? Kasi Yun. nga, yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi. Yun. Na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil Opo, kasi opo. under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, eh may civil liability. Yes, Oo. opo. Pwedeng panagutan yan, pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Panghilinan. Ayan. Hindi ka pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may, discernment, di ba? Pag below 15. Yes, Okay? yes, oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, Oh. below 13, walang criminal liability. 13, And above. teenager na yan, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. At tinuruan na yan Opo, ng opo. religion Good, sa good manners and right, Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Yes. At least alam na niya na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa Pero, o Tony, libel, siguro, di ba? O, kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede na managot eh. Kaya nga, dapat, Hanggat pero, maaari kaya kanyang opinion tayo at dapat Opo. namang galangin yon kasi dati nga sa batas 9 eh, di ba? Opo. Pero yun lang ang Mas okay sinasabi yun. ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Eh, si Kiko nagagalit. Eh, masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko na sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero Okay. isa lang ako sa milyon. Ha? Hindi ko sinasabing mali, pero baka mali. Ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Oh, baka marami siyang matagal-tagal alagang na rin mali. eh.
kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Aha, Kung yun yes. na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng Opo. mga kabataan. Ba't Ayan, mga kababayan ko, si Kiko nagagalit. Kasi nga, lumalabas sa bobo ang kanyang batas. Tila ligtas ang mga 15, 14, di ba, hanggang 11, 9, mga ligtas ito. O babaan na natin hanggang 10 na lang. Hayaan na natin yung siyam pababa. Masyado ng bata yun. So itong 10, nakakabuntis na yan. Babaero na yan. Pwede nang mag-construction ito. Natuturuan na ito ng magandang asal. Alam na ang mali at tama. Ay si Kiko nagagalit. Kasi nga yung ego niya. Pag-usapan na, 20 years ago pa yan. Di ba, Matt? 2000 pa yan na ginawa mo. O ngayon, iba na. Marami ng mga nangyayari ngayon na hindi mo alam. Nasa ibang planeta ka ba? Nagagamit sa kriminalidad ang mga batang ito. Tapos pag nakagawa, pag hindi sakop ng batas, itong juvenile justice, walang pananagutan. Ano yon? Pupunta lang ng bahay pag-asa? Isa psychological test lang ito, tapos absuelto na? Anong kabobohan nito? Itong sinasabi ni Senador Marcoleta at Topacio, kaya Kiko, gumising-gising ka na. Yan ang sabi. Anong comment? Dahil sa insidente, lumabas ulit ang kapulpulan ni Pangilinan. Nako po. Sabi ni Leo Nature, sana yung apo ni Pangilinan yung mabiktima ng kanyang batas ang ginawa. Nako po. Sobrang luwag ng batas sa kabataan, lumala ang krimen. The Pangilinan law, also known as the most stupid law, and he is defending it. How stupid can he get? Batas ng matching, unggoy-unggoyan na ito, Kiko Pangilinan legacy to save the criminality, the minor, and they're doing a such bad thing in the world. Nako po, mga kababayan ko. Napapanood na, repasuhin na ang juvenile law. Kawawa yung mga biktima ng batas na yan. Nasaan ang katarungan? Kung pamilya mo ang nabiktima, anong mararamdaman mo? Kiko! Itong sinasabi, mga kababayan ko, kayo nang umusga dito sa batas, si Kiko. Napapanood na ba para repasuhin ito? Di ba, mga kababayan ko? Emmanuel Guillen from Davao City. Salamat po sa inyo. Pas Magwad, hello po, shout out sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Ano pa yung mga comment dito, mga kababayan? We are proud. Ayan o, INC from Agusan del Sur. Jobita, shout out. Shout out po sa inyo, mga kababayan, na patuloy po tayong sumuporta sa ginagawa nating mga content na ito. Gaspar Beltran at taga Ireland, taga New York, shout out po sa inyong lahat. Sa dami po ng comment, nagra-random sila. Salamat po, mabuhay po. At i-share nyo po ang video ito. Mabuhay po, mga kababayan.